Hello, hello, Cancer Collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyong April 27 hanggang sa May 3. So alamin po natin mga mahal kong Cancer, ang mga mensaheng dapat ninyong malaman sa mga petsa na yan. But first, ihanda mo na ang iyong isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron kang pang malakasang one question, hintayin mo sa dulo ng ating reading. Sasagutin po natin yan doon. Okay po? So let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, bigay po natin kay Cancer ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the week. Beautiful. Siya nga pala mga mahal kong Cancer, salamat ha. Sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, sa lahat po ng mga nagla-like, nagko-comment, naku malaking tulong po yan para sa akin. Ganon din po sa mga new subscribers natin, hello po, welcome sa ating channel. Thank you po sa inyong support at pagmamahal. Kailangan ko po ng tulong niyo today, so keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. Salamat po. So, in the background of your reading, meron kang the Queen of Wands. Okay, Cancer, ito yung linggo kung saan mas kailangan mong pagkatiwalaan ang iyong sarili. Okay? Nakita ko dito na para bagang ngayong linggong ito, you will recognize how strong you are, kung gaano ka kasipag, kung gaano ka kadeterminado sa mga bagay-bagay. Pinapayuhan ka rin dito na i-enjoy mo yung mga bagay na gusto mo and always believe na kaya mo. Isang malaking aspeto sa iyo, Cancer, ang nagsasabi na huwag mo nang bigyang buhay pa yung sasabihin ng ibang tao sa iyo. Very clear yan, okay? Sabi dito, do your best, do what you think is right, fight, gumawa ka, sumulong ka, subukan mo lamang at huwag mo nang isipin pa yung opinion ng ibang tao sa'yo. Kasi kapag ganun, nako, kayang-kaya mong abutin kahit ano. Okay? Very good for you this week. Especially in your core energy, meron kang the Five of Swords. Alam mo, si Five of Swords, sinasabi dito na panahon na para umalis ka or kumawala ka sa mga lugar or tao or relasyon na parang sobra-sobra na eh, masakit na eh. Yung mga sinabing salita, yung mga pakikitungo, yung mga paraan kung paano ka pakisamahan or ituring, no? Parang panahon na to para sabihin mong, ayoko na, sige na, bitawan ko na kayo. Magiging confident na ako to stand on my own 2 feet. Hindi na ako takot na mag-solo. Hindi na ako takot na tahakin yung landas ko kahit pa marami sa inyo ang walang tiwala o marami sa inyo ang walang susuporta sa akin. Okay lang, kayang-kaya ko mag-isa. Kumbaga, ito yung panahon na tatapang ka na to love yourself even more at huwag nang bigyang bigat yung pananaw ng ibang tao. And you are winning in life. Nakita ko dito na sooner, kung ano man yung mga bagay na sinabi sa'yo, kung ano yung mga bagay na feeling mo mapanakit or hindi fair or napaka unbalanced or na, parang feeling mo pinagkaisahan ka or minaliit ka or na wala ka nagawa before. Ngayon binabalik mo sa buhay mo yung yung power na yun eh. And you don't want other people to do that again against you. Kitang-kita ko dito na binabalik mo sa sarili mo yung power na ngayon I will decide, ngayon I will stand, ngayon hindi na ako papayag na ganyahin, gawin nyo sa akin yan, parang ganon. And you are now learning from what happened in the past. Okay? Five of Swords, the King of Swords, yes. Talaga namang ikaw, you are gonna make a decision. Tatayo ka, babangon ka, magsasalita ka, no? Kitang-kita ko dito na you already make up your mind at hindi mo nahahayaan na gawin sa'yo yung ginawa sa'yo before. And you are now putting boundaries. You are now telling people na mali yan, ayoko niyan, sobra na yan, tama na yan. Enough is enough.
and you're now standing up for yourself at keber ka na, wala ka nang pakialam sa ibang tao, you will do what you want. Okay? Congrats po. So, mga Cancer, ano ba tong mga bagay na medyo kinakabahan kang gawin kasi nahatakot ka sa mga sasabihin sa iyo ng mga kamag-anak mo, ng pamilya mo, o ng mga katrabaho mo, no? I-comment natin sa baba para talagang magawa mo na, ma-accomplish mo na, at hindi ka na mahirapan. Sulat po, be specific nang sa ganon talagang maganap sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the strength card. Sabi dito, napakasimple Cancer, magpakatatag ka, magpakatibay ka. Hindi mo daw kailangan puwersahin yung mga bagay-bagay, pero kailangan talaga ginagawa mo siya everyday. Kung ano lang yung kaya mo for today, okay na yun. Kung kaya mo lang today ng 30%, okay lang yan. May kinabukasan ka pa para bumawi. No? So, wag mong pilitin ang sarili mo na gawin lahat ngayon. Ang importante, may ginagawa ka. No? Paunti-unti, paandap-andap. And tinatawag ka dito to relax eh. Relax ka lang. Huwag kang papagupo doon sa takot, sa pressure na dapat ma-perfect ko agad, dapat matapos ko agad, dapat magawa ko agad. Just relax. You can handle your problem. Alam mo, narinig ko dito, everything will be fine. Everything will be okay. Yun ang narinig ko para sa'yo. Sabi niya, kayang-kaya mong hawakan yung problema, kayang-kaya mo siyang solusyonan, wag na wag kang mag-aalala. Okay? Importante to for you. Strength card, the 3 of Wands. Yes, you've been waiting for something. Dalawang cards po ang nagsabi sa atin na may hinihintay ka. At parang yung paghihintay mo na ito, gusto mo nang bumitaw or nawawalan ka na ng pag-asa. No? Sabi dito, just believe in yourself na kaya mo. Kung naman tong hinihintay mo at talaga namang you've been waiting patiently for so long, sabi dito, kapit pa. Huwag sumuko sa mga bagay na alam mong importante para sa'yo. No? Siguro nawawalan ka lang ng pag-asa dahil sa mga taong ito na pinapadown ang energy mo. No? Pero ngayon, sabi dito, you need to really be, I don't know why, parang pinapayuhan ka na yung inner strength, yung katatagan ng loob, katatagan ng puso, mas importante daw yon. At kung talagang para sa'yo darating, narinig ko yan kung para sa'yo darating, hindi mo kailangan pilitin, hindi mo kailangan puwersahin, it will arrive. Okay? So mga Cancer, ilapag nyo po sa ating comment section ang inyong lucky number. Okay? Kung meron ka bang inaalagaan na lucky number, comment down below para ma-activate po yung good news na ito para sa'yo. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the Sun card. This time around, you need to go out. Ramdam ko yan. Ngayong linggong ito, kailangan mong magsaya. I'm seeing here gathering. You're going to a different place. Maaring reunion ito o bakasyon kasama ang mga kaibigan or alumni homecoming or iniimbitahan ka ng friend mo for a vacation to somewhere else. Sabi dito, go, push, laban. Kailangan mong makahinga. Kailangan mong ma-enjoy ulit yung buhay para ganahan ka to do something or manumbalik yung purpose sa'yo. Nakita ko dito na itong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, binuhos mong oras mo sa mga bagay na medyo na-frustrate ka na. Medyo desperate ka na at naiinis ka na bakit ang tagal, bakit ang bagal, bakit wala pa rin nangyayari. So ngayon kailangan mo ng distraction, no? Kailangan mong lumabas, mag-enjoy, socialize with other people so that you will feel alive at maramdaman mo na meron pang ibang aspeto ng buhay mo na maaaring magpagaan sa'yo. Okay? Sun card, the 7 of Cups. Yes, you're gonna be enlightened kapag ikaw ay lumabas. Makikita mo na, ay, marami pa akong pwedeng asikasuhin. Marami pang pwedeng naghihintay para sa akin na magpapanumbalik nung excitement ko.
So come out of your shell. Enjoy your life. Go out under the sun. And you will see na marami pa akong pwedeng gawin sa buhay more than this thing. Of course, importante to. Of course, mahalaga sa'yo itong hinihintay mo. Pero habang naghihintay tayo, mag-enjoy tayo at magbukas tayo ng mga pintuan na pwede nating pagkaabalahan moving along. No? So, wag buruhin ang sarili sa mga hinihintay, okay? Just enjoy your life and experience your life. Okay? Good luck po and congrats sa inyo. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Seven of Pentacles. Sabi dito, ito ang nakaapekto dito. Para bagang narinig ko na merong aspeto ng paghihintay mo ang bibitawan mo na. Halimbawa, you've been waiting for a call para pumunta sa Japan and you're thinking, bakit ang tagal? Bakit ang hirap-hirap? Pero ngayon na-realize mo na may mga bagay na dapat kong i-let go. May mga bagay na dapat kong hayaan mo na. Darating yan kapag nandyan. Ngayon, I need to stand up and putulin yung mga nagpapahirap sa akin. Para habang naghihintay ako, hindi ako lumubog ng lumubog ng lumubog. Okay? Now nakita mo na, ay, may mas madaling paraan. Ayoko nang pahirapan ang sarili ko. Ngayon, I will decide. I will make a different diskarte, a different paraan. Nang sa ganun yung hinihintay ko, hindi ganun maging sobrang sakit or sobrang hirap. Ramdam ko na dito yung frustration mo eh. Yung parang, ang tagal, bakit ganun? Ano bang dapat ko pang gawin? Pero here, talagang narinig ko na bitaw. Bitaw and then enjoy. Magkaroon ka ng confidence na pambihira. Na parang, if it's for me, it's for me. If it's really destined na dumating sa akin, darating yan. And you don't need to force anything. Okay? The Seven of Pentacles. Meron ka palang dalawang 7 here. 7-7. Lucky number mo rin yan. No? Sabi dito, napakaswerte mo. No? There is this lucky energy in your life na gamitin mo ng tama. Okay? So, kung ano man yung mga bagay na biglang maayos, biglang aandar, biglang bibilis, parte yan ng swerte mo. Okay? Seven of Pentacles, the Five of Wands. Dalawa ang 5 mo dito, 5-5, telling you of change. Talagang merong mga pagbabago sa paraan kung paano mo haharapin yung mga hinihintay na yan. Here, ang yung 5 of Wands, sabi dito, may confusion ka pa eh. Parang nagadalawang isip ka kung bibitawan ko na ba to at maghahanap na ako ng bago or mag-i-stay ako and hihintayin ko hanggang matapos or hihintayin ko, ipaglalaban ko hanggang magbunga. Very conflicted ka. Siguro marami rin tao sa paligid mo ang maboka, mabunganga, talagang sinasabihan ka ng iba't ibang paraan, kaya ikaw parang lalo kang na-frustrate sa dapat mong gawin. Pero sabi dito, you need to make up your mind and tell yourself na kung gusto ko talagang ipanalo to, I need to find a lighter way, a better strategy para maganap siya. Ramdam ko dito na yung paraan mo sa hinihintay mo ay dapat baguhin nang sa ganon makita mo na ay, may mas mabilis palang paraan. May okay palang paraan para dito. So, yan ang mga kailangan mong isipin this week. Okay? In the area of your near future, meron kang the Page of Wands. Si Page of Wands, yes, meron kang bagong yayakapin in the near future. Ang tabayanan mo, 11 days, 11 weeks, or 11 months after watching this video. Some of you are transferring, parang lilipat ka ng ibang bahay, lilipat ka ng ibang trabaho, or lilipat ka ng lugar, parang ganyan. Because yung bagong yayakapin mo is something na you realize kaya mo. Na parang, ay, parang kaya ko yun. Parang pwede ako dyan. Parang exciting to Medyo nakapukaw siya ng attention mo. Na parang sabi mo, I can make this happen. I can make this into my reality. So nakita ko dito yung parang, ang tawag dito, yung you're trying, no? You're making a chance. You're taking this an opportunity at ayaw mo siyang palagpasin. Kung ano man tong darating sa buhay mo, maaaring love life,
or new opportunity or new door, nakita ko na sabi mo, sige subukan lang natin. Sige try lang natin baka gumana. Baka okay sa akin to. So yung confidence mo ang makakatulong para talagang yakapin mo ng buo itong bagong bagay na ito. Congrats po. Page of Wands, the Two of Wands. Yes, alam mo, tinan mo. One wand plus two wands equals 3. Three of Wands. Heto yon, Three of Wands, di ba? So kung ano daw tong hinihintay mo ng matyaga, very clear to pakinggan mo mabuti. Kung ano tong hinihintay mo ng matyaga, darating siya dito in your near future. Nakatanaw ka lang, iniisip mo, kaya ko ba talagang maabot yun? Pero now, you are stepping out of your comfort zone. Na-realize mo na walang mangyayari kung uupo lang ako dito at maghihintay lang ako. I need to move. I need to take a leap of faith and take charge of my life. Boom. Nag-align sa'yo yung tadhana. Dumating. Yung isang bagay na dati ay talagang tsinatsaga mo lang hintayin, pero ito, nasa reality mo na. So kung ano man yung hinihintay mo, Cancer, it will arrive for you. And kapag dumating ang time na yon, kailangan confident ka para yakapin siya. Nang sa ganon, magbunga siya ng maganda para sa'yo. Congrats po. Okay? In your challenge for the week, meron po kayong The Magician card. Si Magician card, sinasabi dito, minsan, mag-ingat ka daw sa mga tao na, alam mo yun, yung parang too good to be true. Yung parang pinapaniwala ka lang sa isang bagay, pero in reality, mali naman yung kanilang sinasabi. Siguro ito yung mga taong yun with the Five of Swords na parang this week, you need to be able to see the truth at kailangan talaga maputol mo yung ilusyon mula sa kanila. Halimbawa, yung friend mo, nangungutang halimbawa, sabi niyo, uy, pautangin mo naman ako 10K, babalik ko rin sa'yo next month pag dumating yung sweldo. And na-realize mo, ay, parang nanghiram na siya sa iba pa naming kaibigan pero hindi naman niya binayaran. So, huwag kang papadala sa manipulation or maling impormasyon mula sa ibang tao. Parati mong isipin, teka, ano ang totoo sa likod nito? Ano ang kanyang totoong sinasabi at ang pekeng sinasabi sa akin. Kumbaga, huwag kang basta-basta maniniwala sa mga sinasabi ng harapan. Kasi minsan kahit harapan yan, magaling pa rin silang magsinungaling, di ba? So ikaw, Cancer, you need to be, hyper vigilant. Kailangan matuto ka makiramdam. Kailangan hindi ka madaling maniwala or hindi ka madaling mauto. Yan. Hindi porket ang ganda-ganda ng pinapakita, ang ganda-ganda ng ino-offer, ang galing-galing magsalita, naniniwala ka kaagad. Maging maingat sa mga tao sa paligid mo. Kasi marami dyan, kahit nakakurbata, kahit punong-puno ng alahas, pero yun pala, walang pera, lolokohin ka lang. Alam mo yun, yo? So, make sure na ikaw, maingat ka with the people you talk to and with the people na kino-convince ka to do something. Justice, the Magician card, Justice card. Yes, sabi dito, talaga namang kailangan daw kalkalin mo muna yung truth before you make a move. Justice is all about truth. Tingnan mo yung kanyang espada. Yung espada na yan ang katotohanan. Kita nyo ba? Yan. Yung hawak niyang katana ay isang simbolo ng katotohanan para mabalanse mo yung dapat mong gawin. So, ganun ka rin dapat this week. Huwag basta-basta maniniwala. Kapitan ang truth. Dahil ang truth ang armas mo para ma-decipher mo kung sino yung totoo sa hindi. Okay? In your fortune, meron kang choosing your path, all is possible. Sabi dito, kaya mong gawin kahit ano. Kaya mong ma-achieve kahit ano. Ang pumipigil lang sa'yo ay ang iyong sarili. Kaya ngayon, Cancer, you really need to tell yourself na panahon to for me to really believe on myself nang magawa ko yung gusto ko. Kasi kung parati kang may duda, parati kang may alinlangan, doon ka naharangan eh. Okay? In your fortune, meron kang the Justice card. Darating ang hustisya para sa'yo. Sabi ko nga kanina, parang maraming tao sa'yo, sa paligid mo ang talagang toxic,
Parang feeling mo ayoko na, bitaw na, masakit na yung mga sinasabi sa'yo, yung mga panliliit, yung manipulation, yung panda-down. Makakaasa ka na makakaangat ka dito. And the justice will come. Hindi mo kailangan gumante, hindi mo kailangan sumagot, hindi mo kailangan na tapatan yung kanilang kasamaan. Ano, ang kailangan mo dito, gawin mo yung tama. Either lalayo ka na lang, mananahimik, aasikasuhin mo na lang yung para sa'yo because you know God will give their karma and God will really reward you for doing the right thing. Importante dito na ginagawa mo yung tama at kapag ginagawa mo yung tama, babalanse ang buhay mo. Para po sa mga may legal battles dyan o kaya may mga legal documents issues, asahan mo this week yung paggaan ng sitwasyon na papabor para sa'yo. Okay? Justice card, the Four of Swords. Yes, mapapanatag ka na, mapapahinga ka na. Kasi lahat ng mga bagay na kinakatakot mo before na, bakit ganun, bakit unfair, bakit ganun, napakahirap, luging-lugi ako dyan na, ganyan. Pero ngayon talaga namang you feel so happy, you feel so contented kasi darating yung hustisya, makakabawi ka na. Okay? Kung nalugi ka ngayon, asahan mo this week, unti-unting babangon ka dyan. Kung nahirapan ka sa work o na-delay ka sa something, ngayon papabor na sa'yo yung mga mangyayari at talaga namang relax ka na because sabi ko nga kanina, narinig ko, everything will be fine. Congrats po. Okay? In your divine messages, meron kang the answers you need are coming. Congrats po. Yung mga takot mo, yung mga kalabuan sa isip mo, makakaasa ka na this week darating ang mga sagot. In your divine messages, meron kang the Seven of Wands. Sabi dito, panahon na to stand up for yourself and defend your position. Many of you parang kinakaya-kayanan, many of you parang for a very long time pinalagpas mo, nagtiis ka, no? Pero sabi dito, kung ano yung para sa'yo, panindigan mo yan. And don't let other people trample your privacy, trample your boundaries, no? Panahon to para harangan yung mga taong yan and tell them enough is enough. And I need to impose what I feel is right. No? May mga desisyon ka rin this week, Cancer, na kailangan mong panindigan at patunayan mo sa kanilang lahat na tama ka. Okay? Seven of Wands, the Two of Pentacles. Yes, panahon to for you to decide. Uurong ba tayo or lalaban? Sabi dito, meron kang mga bagay na dapat ng sukuan, of course, pero meron ka ding mga bagay na dapat mong ipaglaban because alam ng Diyos na kayang-kaya mo. No? So, ngayon pa lang, Cancer, i-evaluate mo na. Ano ba yung mga worthy na ipaglaban ko? At ano ba yung mga bagay na panggulo lang sa akin na dapat ko nang mag-decide na lagyan ng barikada nang sa ganon matahimik na ako at makapag-focus na lamang ako sa mga importante. Okay? In your outcome, yan yun, bigyan mo na kita ng fortune cards. Meron kang both money or property through inheritance, winning, or windfall. May darating kang pera sa iba't ibang paraan. So, congrats, i-claim mo to. You also have man, lalaki daw po na talagang significant sa buhay mo this time. May concern daw sa kanya, kausapin mo. You also have August o mga Cancer, meron ba kayong special occasion pag Agosto? Halimbawa, birthday ni kapatid, anniversary, o birthday ng magulang. Kung meron po, ibig sabihin this reading is for you. Pero kung wala naman, meron daw po kayong milestone sa buwan ng Agosto. Congrats po. You also have yoke, feeling tied down or frustrated. Ngayon, ramdam na ramdam ko dito yung parang gusto mong kumawala doon sa kinakaharap mong sitwasyon. Kaya mo. With the Queen of Wands telling you, you can achieve anything, you can start anything, and you can begin to feel empowered again. Okay? Ang outcome ni Cancer for April 27 to May 3, the Chariot card. Yes, aabante ka na. Ramdam ko dito na wala nang makakapigil sa'yo para iwanan or bitawan yung isang bagay. Yung pambihirang confidence mo ang magtutuloy nito. Kung wala kang confidence, hindi mo kayang ilarga to .
Pero dahil dumating tayo sa energy in your background na talaga namang maalab na tiwala sa sarili, magagawa mong humakbang sa mga bagong bagay. Either babiyahe ka sa ibang bansa, babiyahe ka sa ibang kumpanya or ibang lugar, pero ramdam ko dito yung transition mo. You're gonna channel your life to a different place, a different angle, at iiwanan mo na yung mga bagay or tao or lugar na alam mong wala nang saysay sa buhay mo moving forward. Chariot card, the Ten of Pentacles. Now, you are thinking of long term. Some of you nag-iisip din na gusto ko na magkaroon ng sarili kong pamilya, gusto ko nang bumuo ng sarili kong bahay, gusto ko nang bumuo ng sarili kong negosyo na alam kong pangmatagalan. O kaya gusto ko nang ituloy yung pangarap kong sideline, ganyan. Now, you are moving confidently sa mga bagay na alam mong long term. Maaring long-term family setting, long-term house, long-term negosyo. Pero kitang-kita ko dito yung paghahangad mo ng pangmatagalang abundance and pangmatagalang happiness. This is a great combo. Surprising talaga namang abundance sa iyong gagawin na bago this time. Congrats po. So, Cancer, dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on this one question. Inhale and exhale the answer to your question. You have Justice card, the Lover's card, and the Ace of Swords. At the bottom of your deck, you have the Star card. Matagal mo na tong gustong gawin. Ramdam ko dito, pangarap na pangarap mo talaga to. And you're wishing and waiting and asking kung kailan ko ba makukuha itong bagay na ito. The answer here, in your card, sinasabi dito na kailangan mo munang gawin yung tama. Meron ka pang mga bagay na dapat ma-realize, dapat mabuo, dapat maintindihan, and dapat maliwanagan ka daw muna. No? Because now, kung ano man tong right path mo, talagang winnable siya eh. Very, very clear, kayang-kaya mong ipanalo, kayang-kaya mong makuha. Pero pinapayuhan ka dito, Cancer, na continue dedicating yourself para maabot to. Kung ano man yan, love life man yan, trabaho, career, negosyo, pangarap, kung ano man yan. Sabi dito, commit and do the right thing. Mag-research, magtanong-tanong, alamin mo lahat, kalkalin mo lahat-lahat tungkol sa mga bagay na gusto mong sungkitin. Kasi magagawa mo. Dedicate yourself to this. Mahalin mo to. Stay committed. Nang sa ganon, kaakibat ng totoo, maliwanagan ka sa tamang proseso para magawa mo siya, masungkit mo na. Okay? Kung ang question mo ay answerable by yes or no, the answer is yes, 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 and yes. Kayang-kaya mo to. Meron ka lang mga bagay na kailangan pang i-amplify. Yung love, commitment, passion, yung pagiging masigasig mo, na hanapin yung truth at gawin yung tamang hakbang, naku, guarantee and success, makukuha mo yan. Okay? So, good luck po and congrats. So, Cancer, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong April 27 to May 3. Saan po kayo nakaresonate? Comment lang po kayo sa baba. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Cancer this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.